May programa ang gobyerno ngayon. Magtitinda daw sila ng murang bigas. Yung NFA, sisimulan na yung 29 pesos per kilogram na bigas. Kasi sa amin, sa mga wari-wari, pag sinabi mong laon, medyo ayaw ko nang kainin. Ay, ganun po ba? Sorry. Hello. Oh, pag laon naman ito. Ganun, pag sinabi pong ganun, sorry sir ha, medyo kaya po nga sabi ko, kaya nga ho sir, with all due respect sir Larry Ako ha. mismo, ayoko nun, no? Kaya lang sa mandato po ni NFA, hindi po kami po pwedeng... Yun. Umamin. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Na panood ko yung programa ni Ted Filon sa TV5. Nako, in-interview niya ang administrator ng National Food Authority. Alam nyo, may programa ang gobyerno ngayon. Magtitinda daw sila ng murang bigas. Yung NFA, sisimulan na yung 29 pesos per kilogram na bigas. Anong klaseng bigas ito? Ay nako, tawag sa NFA, laon. Laon rice. So, itong si Ted Filon marunong. Nabisto niya anong klaseng bigas ang laon. Masarap bang kainin o para sa mga hayop? Pakinggan natin si Mr. Ted Filon. Kasi po NFA, very clear naman ang mandato for calamities, emergencies at disposition ng laon stocks so that bago masira ay mailabas po namin. Laon. Ganun po yun. Ang tawag nyo sir Larry, laon stock? Laon, opo, yun pong aging stocks, laon po yan. Aging. Kaya nga, laon. So laon stock, no? Oh, kasi sa amin, sa mga wari-wari, pag sinabi mong laon, medyo ayaw ko nang kainin. Ay, ganun po ba? Sorry. Hello. Oh, pag laon naman ito. Ganun, pag sinabi pong ganun, sorry sir ha, medyo kaya po nga sabi ko, kaya nga ho sir, with all due respect sir Larry ha, opo, sabi ko nga, mahirap yata pag sinabi natin na, alam mo yun, laon, aging stock, parang hindi magandang pakinggan po na parang ang gusto nyong ipakain sa mga 4Ps, seniors, PWDs, mahihirap, yung bigas na, di ba? Naiintindihan po natin yung pong ibig nyo sabihin. In fact, ako mismo, ayoko nun, no? Kaya lang sa mandato po ni NFA, hindi po kami po pwedeng... Yun. Umamin ang NFA administrator, hindi daw maganda yung aging stock, yung lumang-luma na bang stock ng NFA, matagal na sa bodega, masisira na. Iyon, ibebenta sa mga pobre nating kababayan. Ano kayang lasa nun? Anong color nun? Anong amoy? Ako po, nung bata-bata pa ako, nakatikim na ako ng ganyang bigas, yung old stock, mabaho. Narik ang tawag namin noon, narik. Pumipila kami dahil bagyo na baha ang aming lugar sa La Union. Nako, wala kaming makain, napilitan kaming pumila sa NGA ba, National Grains Authority o NARIC. Talagang mabaho. Pinagtiisan namin dahil magugutom kami. Ganun pa yun. So ito, umamin yung NFA, aging stock. Mabubulok na. Yun. Ganda, programa na naman daw ni PBBM. Pantulong sa mga mahihirap. Tig 29 nga naman, ang daming matulungan nun. Kaya lang, ano naman kaya ang pakiramdam ng mga kababayan nating mahirap? Bumili na nga sila, although mura, kaya lang, hindi naman sila ganahan. Tayong mga Pilipino, di ba? Importante yung bigas. Kahit walang ulam, basta medyo masarap yung bigas, walang amoy, okay na yun.
Ako, bata pa ako, naranasan ko yan. Idildil ko na lang yun sa asin. Yung mga mga tinutulungan natin ng mga tribo, Talaandig tribe sa Bukidnon, halos hindi makakain ng bigas. Ang kanila lang doon, kamote, saging, balanghoy, root crops. Pag nakakain sila ng bigas, nako, masaya na yun. Kahit walang ulam, talagang enjoy na enjoy. Parang piyesta para sa kanila na makakain ng bigas. Basta walang amoy. Ito, laon. First time kong makarinig yung word na yun, laon. Waray-waray na word pala yun. Laon, mabaho, panghayop na. Yon ang tatak nitong administrasyon, yung murang bigas. Very concerned sila na tumulong na matupad yung pangarap ba. 20 pesos per kilo na bigas. Ito na, malapit na 29. Yung pala mabaho. So, ito pa yung depekto ng programang ito. Para sa purpose, kailang ang mabili ng isang pamilya 10 pesos 10 kilograms lang per month. Ilagay nyo ang inyong sarili, mga kaibigan. 2 ang anak mo, 3. Average 3. Plus 2 kayong mag-asawa. Bibili kayo, matutuwa na lang. Kailang 10 kilos lang naman ng per month. Kasi na ba yun? Ano lang yun, di ba? 2 o 3 araw lang yun. Wala na. Paano ka ngayon matulungan? Kaya itong approach nilang ito, puros band-aid. Yung ayuda nila, maganda naman yun dahil nakakatulong sa mga mahirap. Kailang ayuda. Anong magagawa ng ayuda? Ganun lang din. Pinakamataas 3 days, 5 days, ubos na yung ayuda, maghihirap na naman yung mga tao. Bakit hindi sila mag-isip ng mga programa, yung kasabihan ba na don't just give them fish, but teach them how to fish. Ganun po yung ginawa natin, yung mga nakakasubaybay sa aking channel. Yung ating Talaandig Tent City, ganun po ang ginawa natin. Binigyan ng pagkain, kailang at the same time nagsimula tayo ng livelihood. Una, yung sayote. Nung wala pang El Nino, nako, dami na nilang harvest. Nakakabenta na sila everyday kasi may tindahan sila ng sayote along the highway. Wala na, yung gutom nila talagang basically na-solve ang kagutom. Okay, nung nag-El Nino, medyo affected yung sayote. 4 months nga naman na walang ulan, nawalan ng bunga yung sayote. So, yung 4 months po na walang ulan, ayun, nagbigay ulit tayo ng konting pagkain. Ngayon po, dahil umulan na, sinuportahan natin, inabunuhan ulit natin yung sayote. Nako, dami ng bunga po ng sayote at nagbebenta na ulit sila. At saka, ang mahal ng sayote nila ngayon. Dati-dati, 5 pesos per kilo lang ang sayote. Nung last year, wala pang El Nino. Ngayon, dahil nag-El Nino, umabot na po ng 13 pesos per kilo ng sayote. Farm gate price yun. Nako, ang laking kita na nitong ating mga kababayang Talaandig. So, may sayote na sila, may baboy pa. Nagbebenta na po sila ng kanilang baboy. Yung sayote nila na mga reject, maliliit, hindi pwedeng ibenta. Nako, ipinapakain sa baboy. Matataba yung baboy nila, yung parang organic baboy na ito dahil sayote ang kinakain eh. So, kumikita na rin sila sa babuyan. The next, sagingan. Nakabuelo na yung mga tanim nilang lakatan.
So, after mga 8 months, mamumunga ng lakatan nila, nako. Yun na, hindi na tayo magbibigay ng pagkain sa kanila kasi nabigyan natin sila ng capacity to produce their own and livelihood. Ganon sana ang gawin ng gobyernong ito, hindi yung poros ayuda na lang. Ayuda, ayuda, ayuda. Tapos, bigas, magbenta ng bigas, laon pa. Laon, mabaho. I don't know kung nakatikim na ba sila itong mga namumuno ngayon. Nakatikim ba kayo ng mabahong bigas galing sa bodega ng gobyerno? Ako nakatikim ko. It's not good. Kaya lang, walang magawa yung pobre, kundi tanggapin na lang. Yun po, para sa akin, isang insulto yun sa mga kababayan nating mahirap. Sana, wag namang magbenta ng laon. Mabaho. So, good luck sa administrasyong ito.